So magandang araw sa inyo lahat mga ka-travelers. Sa muli ngayon po sa video na ito, tuturuan ko po kayo kung paano mag-maintain, tips paano mag-maintain po ng ating chariot, yung sa unahan po na gulong. Ano ba yung dapat natin gawin para po ma-maintain natin hindi tayo mabasagan ng bearing kasi delikado po. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung nangyari doon sa bearing natin kasi naramdaman ko po parang magaspang na. So ang nakita ko po nung binuksan ko ay ano siya, kinakalawang na. Ayan. Ayan. Ito ko sa inyo mga travelers ha. So yan mga travelers, kinalawang na siya no. Delikado na ito kasi kinain na siya ng kalawang pag nabasag to. Tapos umano yung takbo natin. So delikado. Baka madisgrasya tayo. Kasi kapag kumuha kayo ng bago ng chariot ay stock mga ka-travelers, hindi po ganun kadami yung grasa. Pansin nyo yung laman na grasa niya oh. Konting-konti lang yung grasa. Kaya dapat double check. Ngayon bumili po ako. Ayun, medyo ulog na. Bumili lang ako ng bago para siyempre sure ball tayo. So yung original pala nitong mga ka-travelers, 185 yung isa. So dito lang tayo sa medyo original, 80 lang ang isa. Sayang eh. So isipin mo 185 yung original. So ang sukat po ng bearing natin sa unahan, to. Ayan, ang sukat po ng bearing natin diyan ay 6304. Ayan, kita nyo, 6304. So yun po yung sukat ng bearing. So gagawin natin, dadagdagan po natin siya ng dadagdagan natin siya ng grasa para po hindi siya basta masira. Kailangan dami natin yung grasa niya. Dagdagan natin itong mga travelers ng grasa para ito mga travelers, tatanggalin lang to. Yan, putin nyo lang kung ano na to. Kasi tinan nyo, pag hindi nyo dinagdagan yan, kita nyo ang grasa nya ilang piraso lang, ilang piraso, kakaunti lang. Ayun o, kita nyo. Ayan mga travelers o. Kaya kailangan talagang dadamihan natin ito ng grasa. Ayan. Ina girl. Ayan. Kain natin ito ng grasa. Yung iba, pag bumili ng bearing, kinakabit na agad. Yung mga mekaniko kasi minsan yung ibang mekaniko ay tinatamad, pero ito talaga dapat dami natin ng bearing para hindi basta makapasok yung tubig. Yung kasi yung number 1 na kapag papakalawang, diba, tandaan nyo lumusong kami sa baha. Ayun, kaya kita nyo walang kalaman-laman sabihin natin. Ayan, na kabilaan. Okay. Ayan o. Kakabit na natin sa mga travelers. Ayan. Kumimya. Ito ay kinakalawang. Kinakalawang eh. Na. Mabigat lang, mahirap magbalik kasi ang bigat ng gulong. Kaya
kailangan ng konting diskarte. So yan mga ka-traveler, sobrang init, napagpawisan tayo. Talaga sobrang init dito sa pwesto ng trabaho natin. So ayun, natapos na natin na lagyan natin ng grasa. At saka mga ka-travelers, chinek na rin po natin yung bearing, no, dito sa knuckle, dito sa ilalim at saka doon sa dito sa taas. Inayos natin, nilagyan natin ng washer. Ayan, so para maganit na kasi. Inayos natin, lagyan ulit natin ng bagong grasa, so malambot na uli siya. Ayan, inayos natin, lumalaga pa kasi pag ano, so okay na, tingnan ulit natin siya. Ayan, thank you mga travelers. Yan lang yung mga tip natin ngayon. Kailangan lagi nating ingatan yung chariot natin. Lagi ingatan na maintain po lagi natin yung bearing, yung grasa sa bearing. Number 1 po natin na dapat na laging inaasikaso yan, kasi para hindi kalawangin, kagaya sa atin kinalawang. Lahat ng mga kailangan grasahan, maintain po natin ang grasa para tumagal yung chariot natin. So may mga nagtatanong kung hindi ba siya sirain. Hindi naman po siya sirain. At sa preno natin wala nang problema, parang pang motor lang naman siya. Kaya madali ang maintenance. At ayun, okay pa naman siya. So see you in the next video.